Nagbabala ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga content creators na posible kayong makasuhan kung hindi buburahin ang kanilang mga posts hinggil sa panghihikayat nila sa mga parokyano na sumugal online. Hanggang ngayong araw na lamang ibinigay nilang taning o deadline sa mga content creators para tanggalin ang kanilang mga promotional posts. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, di ba itong mga content creators ay binabayaran sila para mag-endorse or manghikayat? Anong kaso doon? Well, Alex, hindi pa tinukoy ng Cybercrime Coordinating Center o CICC kung ano yung ikakaso nila dito sa mga content creators na patuloy na nagpo-promote ng online sugal. Pero sabi ng CICC, seryoso sila sa kanilang banta sa mga ito na patuloy na pinopromote ang mga online sugal na kung saan apektado na rin yung ating mga kababayan. Hinimok na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga content creators para itigil na ng mga itong pag-promote ng illegal online gambling. Nagbabala ng CICC na kapag hindi ito sinunod ng mga content creators na nagpo-promote ng sugal ay mahaharap ang mga ito sa legal na aksyon. Ayon sa CICC, nakatakda na silang magpadala ng demand letters sa mga influencers sa susunod na linggo, kaya ang hindi magko-comply sa kanilang panawagan ay mahaharap sa reklamo o kaso. Tanggalin na ho, una, tigilan yung pagpopromote ng mga illegal online gambling sites, illegal online activities. Huwag na natin ililit sa illegal online gambling kasi may nakikita rin kami nagpo-promote ng illegal online activities like nagmamarket ng mga unregistered products. May mga nakikita na rin tayong ganun. So, tigilan nyo na yan. At ang pangalawa, itanggalin nyo na ho, take down nyo, magkusa kayong i-take down yung mga na pinutap nyo with regards to promoting this illegal online activities. Maituturog naman ng ahensya na ang online gambling ay maituturong itong delikado dahil hindi ito dumaan sa regulasyon. Posibleng may manipulasyon din na nagaganap na maituturing na panloloko. Ang PAGCOR o Philippine Amusement Gaming Corporations na una nang iniutos sa mga licensed online gambling platforms na alisin na ang kanilang billboard advertisements. Kinakailangan na itong alisin ng mga kumpanya lalo nang may kaugnayan sa gambling activities hanggang Agosto 15. Ibig sabihin, no, pag binura nila today, we will not pursue action. Hindi naman siguro absuelto. Baka kasi the word absuelto, it means na parang everything is forgotten and forgiven. Baka may nabiktima ho sila. Hindi naman ho natin pwedeng hayaan yung mga nabiktima nila. Kasi one of the dangers, we have to mention this, one of the dangers of illegal online gambling is hindi natin nare-regulate. Para matiyak na maging compliance, ang mga licenses ay kailangang nakapagsumite ng kanilang inventory ng kanilang billboard at wallscape advertisements hanggang July 16. Kailangan meron itong size, location, material type, rental expiry, maging ang corresponding Advertising Standards Council o number. Applicable din ang direktiba sa advertisement na nakalagay sa mga sasakyan tulad ng trains, bus, jeepneys at taxis. Pero alam naman nila yung ginagawa nila, alam naman nilang illegal yun. Pero siyempre in respect din dun sa sa partnership, di ba? Hayaan na lang nating hintayin natin na ma-file yung kaso, and then dun sa mismong araw ng filing, they will know na na sila yung target. Kasi naman may footprint naman, nandiyan naman yung naka-record naman yung mga Baka mawala pala yung channel. Nag-take down din. Samantala, Alex, ayon pa kay Asek Paraiso, may mga listahan na sila ng mga ilang celebrities at influencers na nagpo-promote nitong illegal online gambling at isa rin to sa kanilang padadalhan ng mga demand letters. At sabi pa ni Paraiso, meron ng 150 na identified na website sila nakatakdag gawa ng aksyon para maalis na at hindi na rin ma-access ng ating mga kababayan.
kasalukuyan. Patuloy naman ang kolaborasyon ng CICC sa iba pang mga non-government organization at organisasyon upang sa kanon ay ma-promote na wag nang kumagat sa mga offer nitong mga online sugal at maaari maapektuhan nga ang pamilya ng bawat isang Pilipino, Alex. Oo, Erlo, pero kailangan linawin ng CICC yan dahil medyo para sa akin, medyo vague, malabo pa itong gusto nilang ipatupad. Dahil nga, may ilan na may kontrata yung ilang mga content creators, yung mga malalaki pero kung ang pinatutungkulan ng CICC yung mga individual na gumagawa ng content sa kanilang social media post, tapos sa dulo, manghihikayat. I'm sure, alam mo yan, Erlo, no, na sa dulo, sasabihin nila, oy, para manalo kayo, ganitong gawin ninyo. Baka siguro konting linaw lang sigurong gawin ng CICC dito para hindi naman masagasaan ang lahat. Yes, Alex, kaya yung magpapadala muna sila ng demand letter ngayon, no, para nang sa ganun ay mabigyan ng chance yung mga content creator na magpaliwanag kung paano nila na-acquire yung advertisement na yon. So doon na nila malalaman o mapagpaplanuhan ano yung pwedeng gawin para nang sa ganun ay hindi na rin kumalat pa itong advertisement patungkol nga dito sa mga online gambling, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa CICC.